Matapos naman ang ilang araw na canvassing, formal lang ihahayag bukas ang mga nanalo sa pagkasenador. Balitang hatid ni Joseph Morong. May 19, ipoproklama ng Commission on Elections o COMELEC na umuupo bilang National Board of Canvassers o NBOC ang 12 nanalong senador dito sa PICC matapos ang 9 na araw na canvassing. Sabi ni Chair, pupunta pa kami kay Senate President Drilon tsaka kay Speaker. Tapos proclamation sa Thursday. Sa pinakahuling canvass report ng NBOC, nangunguna si Senate President Franklin Drilon. 5 mga senador pa galing sa Liberal Party ang pasok sa top 12, sina Joel Villanueva, Kiko Pangilinan, Ralph Frecto at Leila de Lima. 3 ang independent, sina Panfilo Lacson, Richard Gordon, Miguel Subiri, 2 sa Nationalist People's Coalition o NPC, sina Vicente Soto at Win Gatchalian at si Risa Ontiveros ng Akbayan. 5 ang mga baguhan, 4 ang dati nang naging senador at nagbabalik sa Senado, 3 naman ang nanalo sa kanilang re-election bid. Noong eleksyon 2013, 3 araw lamang pagkatapos ng eleksyon na iproklama na ng COMELEC ang top 6 na mga nanalo mga senador. Pero ngayong eleksyon 2016, gusto ng COMELEC na sabay-sabay at isahan na lamang ang proklamasyon ng 12 mga mananalong senador alas 3 ng hapon sa Huwebes. 2 certificates of canvass na lamang ang hindi pa naika-canvass ng NBOC, isa galing sa Northern Samar dahil sa special election sa Barangay Rojas sa munisipalidad ng Lope de Vega para sa 169 na registered voters. At Lanao del Sur dahil din sa special election sa munisipalidad ng Binidayan. May 7,845 na registered voters doon o 6,345 na boto sa 81% na voter turnout. May special elections din sa isang presinto sa Barangay Lumbaca Ingud sa Masyu, Lanao del Sur na may 321 registered voters. Kung susumahin, lalabas sa 6,835 na lamang ang bilang ng botong hindi pa nakikita sa transparency server. 99.77% na ang transmission rate ng lampas 92,000 ng mga vote counting machines sa central server sa NBOC. Tatapusin muna ang transmission ng nalalabing porsyento bago ang proklamasyon. Bukas isusumite ng COMELEC sa liderato ng Kongreso ang kanilang canvass report. Sisimulan naman ang investigasyon sa pagpapalit ng command sa transparency server ni Smartmatic Project Manager Marlon Garcia sa susunod na linggo. Sabi ng Smartmatic, hindi na kailangan ng whole departure order sa kanilang mga opisyal at empleyado. Si Mr. Marlon Garcia, yung Smartmatic Project Manager na directly involved dito, ay dito naman nakatira ngayon sa Pilipinas dahil nga sa project na ito at wala siyang balak umalis. So, in fact, they will comply and they will cooperate dun sa investigation and they have no intentions of leaving. You know, Karen is just doing her job. But she should not tell me that what I'm doing is unnecessary. Baka she wants my job. Joseph Morong, GMA News.